Magandang araw muli sa inyong lahat mga kapatid, lalong-lalo na sa lahat ng mga anak ng Diyos na ngayon ay bagong nakapasok sa kanyang banal na kaharian. Magpapatuloy tayo sa ating mga mana ng kapahayagan, mga aralin na magpapalalim sa inyo, magpapalakas, magpapatibay, lalo ng inyong pananampalatayang makapagdaragdag ng inyong kaalaman, kaunawaan, pagkakilala at karunungan sa mga kalooban ng ating dakilang Ama na siyang aking iniaral at tinuturo sa lahat ng mga anak ng Diyos sa buong sanlibutan, lalong-lalo na tayong mga bagong pumasok, bagong tinawag, bagong pinilit, hinirang ng Ama na maging mga anak ng Diyos. Sa mga sandaling ito ay pag-aaralan natin sa mga mana ng kapahayagan kung ano ang pagpupuri at ang pagsamba, yung tinatawag na praise and worship, na bawat magtitipon tayo sa Thanksgiving and Worship Presentation, sa isang pagkakaisang pamamaraan tayo ay nagkakaisa sa pagpapurit, pagsisimba, pagsamba. Bakit napakahalaga nito at bakit tayo bilang mga anak ng Diyos ay kailangang ibalik ang papuri at mga pagsamba sa ating dakilang Amang makapangyarihan na siyang lumikha ng lahat. At ako yung modelo ninyo sa mga bagay na ito, na hindi ko kinakalimutang ang mga pagsambang ito ay maganap, magawa at maging kaisa kayong lahat sa ating mga gagawin. Hindi lamang sa araw ng linggo o araw na kung saan tayo ay pupunta sa bahay-sambahan, kundi sa bawat minuto, oras, segundo, bawat araw ng ating mga buhay ay ito'y puno ng pagsamba at papuri sa Kanya, sapagkat pagdakila ito sa Kanya sa lahat ng Kanyang ginagawa para sa ating buhay. Lalong-lalo na natin siyang pinasasalamatan at pinupuri sa kaligtasan na ating tinamo, na hindi lamang kalahati kundi kompleto, ganap, sakdal na kaligtasan na hindi may bibigay ng ninuman kundi siya lamang. Kaya siya lamang ang dapat sambahin, purihin at ating bigyan ng kapasalamatan. Sa Father Pastor, sa mga tanong po natin, Pastor, iniutos po ba ng Ama ang pagpupuri at pagsamba? Ano po ang uri ng pagpupuri at pagsamba na nakakalugod sa Ama, Pastor? Ang uri ng pagsamba, pagpupuri at pagsamba na kalulugod sa Ama, na kailangang may handog sa Kanya ay ang mga sinabi ng guide o ng ating banal na kasulatan, na kung saan siya ang ating batayan sa mga bagay na ito. Itong tinatawag na pagpupuri o praise na hinahanap ng Ama ay ang pagpupuri at nagpapahayag ng ating pagpapakumbaba sa sarili, sa harap nga niya, at nagpapahayag ng ating pag-ibig, pagsamba, pasasalamat sa Kanyang kadakilaan. Unang-una yun ang ating dapat na gawin sa ating mga pagpupuri at mga pagsamba. Yung ating pagpapakumbaba sa ating mga sarili, ang pagpapahayag ng ating pag-ibig, ng ating pagpapasalamat sa Kanyang kadakilaan. Ito'y uri ng pagsambang kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Ayon sa mga Gawa, Kapitulo 22, versikulo 3, ito ang sinasabi: "Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan sa mga pagpuri ng Israel." Ang Ama ay tumatahan sa mga pagpuri ng Kanyang bayan. Kaya kung wala tayong pagpupuri sa Kanya, malamang na ang Kanyang presensya ay hindi natin mararamdaman at hindi natin mabibigyan siya ng kalwalatian. Kaya makikita natin na ang pagsambat, pagpupuring ito para sa mga bawat kingdom citizens ay napakahalaga talagang malaman. Lumalim tayo sa mga bagay na ito. Hindi yung uri ng pagsambat, pagpapuri ng mga nasa church age na puro kapag paimbabawan lamang. Kaya kung may tinatawag na tunay na pagsamba, meron din naman bulang pagsamba na ang nangyayari, baka ma-rebuke pa tayo ng Ama at sasabihin niya sa ating, walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin. Kailangan ito ay magkaroon ng kabuluhan, kaya tayo unang-una nagsisi, nagsuko,
at sumuko sa kanyang dakilang kalooban upang tayo ay matawag na tunay na mga anak niyang sumasampalataya sa Kanya. Dakila ang Ama sa lahat ng bagay na ito. Mababasa natin ang Salmo, Kapitulo 150, versikulo 1 hanggang 6. Ito yung ating mababasa. O Pastor, sa mga awit 150, 1 hanggang 6. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo. Purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan. Purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan, kaya't alalahanin natin ito. Lahat ng ginawa niya para sa atin kapag tayo'y sumasamba sa kanya. Purihin ninyo siya ng tunog ng pakakak. Purihin ninyo siya ng salteryo at alpa. Purihin ninyo siya ng pandereta at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad at ng flauta. Purihin ninyo siya ng mga matunog na simbalo. Purihin ninyo siya sa pinakamatunog na mga simbalo. Purihin ng bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. Maliwanag dito sa awit Kapitulo 150, versikulo 1 hanggang 6, kung anong klaseng pagpuri ang ating gagawin sa kanyang ikalulugod niya. Sinabi dito, purihin ang Panginoon, purihin ninyo ang Diyos sa kanyang santuaryo, purihin ninyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan, purihin ninyo siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Yan ang sentido ng ating mga pagpupuri. Pinupuri natin siya dahil sa kanyang mga makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Yung pagkadakila ng ating Ama, alalahanin natin. Kaya't alalahanin natin ito, lahat ng ginawa niya para sa atin kapag tayo'y sumasamba sa Kanya. Biro ninyo mga kapatid, no, ito, ang sinabi niya sa verse 2, no? Purihin ninyo siya dahil sa kanyang makapangyarihang gawa. Purihin ninyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan. Kaya't alalahanin natin ito, lahat ng ginawa niya, para sa atin kapag tayo'y sumasamba sa Kanya. Alalahanin natin yung lahat ng mga kadakilaan niya, yung ginawa niya, yung tulad ng ginagawa niya sa bansang Karian. Biro ninyo itong kanyang pagkakaloob sa atin ng buong kaligtasan, pagpabadala ng hinirang na anak. Eto, pagka nagpupuri tayo, huwag nating kalilimutan, dakilang gawa ng Ama yan. Purihin ninyo siya sa tunog ng pakakak, purihin ninyo siya ng salteryo at alpa, yung mga musical instruments, gustong-gusto ng Diyos yun. Purihin niyo siya ng pandereta at ng sayaw. Tayo, hindi pa nga tayo masyadong sumasayaw sa ating mga pagpupuri. Purihin natin siya. Purihin ninyo siya ng mga pagtugtog na kawad at ng flauta. Salamat at tayo naman ay nagpapatuloy sa mga bagay na ganito. Wala ngang katulad ang kingdom worship, no? And praise pag pinag-uusapan. Sapagkat ito talaga ang itinalaga natin para matupad natin ang mga nakasaad ditong pagpupuri sa Kanya. Siyemya, purihin ninyo siya ng mga matunog na simbalo. Purihin ninyo siya sa pinakamatunog na mga simbalo. Purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon. Purihin ninyo ang Panginoon. So, etong pagpupuring ito na ginagawa natin sa mga bawat panahon, lalo na sa ating mga pagtitipon, kalugod-lugod sa Kanya. Pero mayroong sentido yan, no? Pinupuri natin siya, sinisinta natin siya sa mga pagpupuring ito, inaawitan natin siya. Ang gusto ng Diyos, alalahanin natin sa sentido ng ating pagpupuri, yung pinaka-center ng ating pagpupuri, yung kanyang mga makapangyarihang gawa, alalahanin natin kung ano ang kanyang mga pagpapalang ibinubuhos sa atin, na dahil dito, pinupuri natin siya, pinasasalamatan natin siya. Yun ang tinatawag na praise o pagpupuri. At kasama diyan ang worship, ang pagsamba. Ang pagsamba naman na hinahanap niya ay ang pagdedeklara o pagpapakita ng ating pagpapahalaga sa Kanya sa pamamagitan ng mga awitin o dalangin. Ito ang nagpapalakas sa ating relasyon sa Amang makapangyarihan. Ito ang sinabi ng Juan 4:21 hanggang 24. Mababasa natin ang mga talatang ito.
Opo, Pastor, sa Juan 4:21 hanggang 24. Sa kanya'y sinabi ni Jesus, "Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi ninyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan." Mahalaga yan sa atin at alam nating ito'y may katuparan sa ating mga buhay sapagkat ang Espiritu at katotohanan na pagsambang hinahanap ng Ama ay walang kapagpaimbabawan. Para hindi mapagpaimbabaw, maging anak ng Diyos. Paano maging anak ng Diyos? Magsisi, isuko ang dapat isukong kasalanan. Ano yon? Ang kasalanan, yung paggawa ng ating sariling kalooban. Ngayon, sumuko ka sa kanyang kalooban. Ang ibig sabihin, tanggapin mo na ang kanyang lahat ng kalooban na sinasabi sa iyo, sa kanyang mga salita, under sa guidance sa pamamahala ng kanyang hinirang na anak dito sa lupa. Tanggapin mo yon, sumuko ka, magpakababa ka, alisin mo yung kinagagalit ng Diyos sa iyo, na walang iba kundi yung pagiging Diyos mo sa iyong sarili, na pinalit ka ni Satanas, pinalitan niyan Diyos, ikaw ang ipinalit niya, ginagawa mo na ngayon ang kalooban mo, yon ang isusuko mo. Pag sinuko mo yon at sinabi mong ang iyong kalooban na ang aking susundin mula ngayon, bibigyan ka ng isang bagong espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban, ipinanganak ka na ngayon sa kanyang espiritu ng pagsusunod sa kanyang dakilang kalooban, kalugod-lugod ka na kasi anak ka na. So, nasa katotohanan ka na. May espiritu ka pa. Anong espiritu yon? Espiritu ng pagsusunod. Kaya katotohanan at espiritu. Sinabi niya, ang mga sa kanya nagsisisamba, kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Anong espiritu dito? Espiritu ng pagsunod sa kanyang kalooban. Ano yung katotohanan? Katotohanan, yung mga kagustuhan niya, yung mga sinabi niya na dapat nating sundin, na nakasulat sa ating puso at mga isip, na siyang ating pinag-aaralan araw-araw. Yon ang tinatanggap ng Ama na uri ng pagsamba sa kanyang bayan sa mga panahong ito. Kaya masasabi ko, without controversy, na ang mga anak ng Diyos sa kingdom age na pumasok at sila ay sumuko sa kanyang kalooban, sila lamang ang mga nagsasambang tinatanggap ang kanilang mga pagsamba sapagkat ito ay natugma sa kanyang kalooban. Hindi na tayo napabilang doon sa mga sinaway niyang sinasabing, malapit ang bibig ninyo sa akin, malalayo naman ang mga puso ninyo sa akin. Ako yung modelo ninyo sa bagay na ito, mga kapatid, na tatanghalin upang kayo ay hindi itakwil ng Ama at sabihin, walang kabuluhan ang pagsamba ninyo sa akin. Kaya itong mga pagsamba ganito, na tulad ng itinuturo at iniaral ko sa inyo, katanggap-tanggap sa Kanya sapagkat ito ang Kanyang hinahanap. Kaya't sinabi niyang dumarating ang oras at ngayon nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. So, nagpapasalamat tayo na itugma natin ang ating mga tunay na pagsamba sa Kanya. Papupuri, pagsamba, na mayroong katotohanan at mayroong espiritu ng pagsusunod sa kanyang kalooban. Maraming salamat po, Pastor. May wastong paraan po ba na dapat sundin upang maging kalugod-lugod ang ating praise and worship, Pastor? Well, ang lahat ng mga pagsamba natin, whether tayo ay gising man o tulog, yung buhay natin, nakaalay yun sa pagsamba at sa mga pagpupuri. Upang ang mga pagsamba ay maging katanggap-tanggap o acceptable worship sa harap ng ating dakilang Diyos, huwag bumalik sa paggawa ng kasalanan o pagsunod sa sariling kalooban na magiging alipin na naman ng kasalanan.
Sinabi ng Salmo 4:3 hanggang 5, ganito ang sinasabi, pakinggan natin. Opo, Pastor, sa mga awit 4:3 hanggang 5. Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa Kanya. Tingnan ninyo yan, talastasin ninyo, ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal. Sino yung banal? Ang banal yung sumusunod sa kalooban niya. Yun ang banal sa kanyang harapan. Didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa Kanya. Ito yung mga padalangin, pakikinig ng Diyos sa mga dalangin ng mga banal na sumusunod lamang sa Kanyang dakilang kalooban. Kayo'y magsipanginig at huwag mangagkasala. Magbulay-bulay kayo ng inyong puso sa inyong higaan at kayo'y magsitahimik. 5. Maghandog kayo ng mga hain ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Kayo'y sinabi niya, manginig, magsipanginig, at huwag mangagkasala. Stand in awe and sin not. Commune with your own heart upon your bed and be still. Kayo'y magsipanginig at huwag mangagkasala. Huwag bumalik doon sa udyok ni Satanas na bumalik kayo sa inyong pagtupad sa sarili mong kagustuhan. Hindi na po pwede yun kasi hindi na tayo alipin ng kasalanan. Alipin na tayo ng katwiran ng Diyos. Sinabi niya rito sa verse 5, mangaghandog kayo ng mga hain ng katwiran at ilagak ninyo ang inyong tiwala sa Panginoon. Yan ang tinatanggap niya na kalugod-lugod na pagpupuri sa Kanya at ito'y nagmumula sa ating mga tunay na sinserong paglilingkod na sumusunod lamang sa Kanyang kagustuhan, kalooban sa buong buhay natin. Nakapag-decide na tayo sa ating freedom of choice na gano'n na nga ang gagawin natin. Yung desisyong my heart is fixed, my mind is made up, dapat hindi na yun mabago. Gumawa tayo ng wastong desisyon, hindi lamang doon sa sumuko tayo sa Kanyang kagustuhan, kundi sa bawat araw na kailangan gamitin natin. Kailangan nakapako na yung desisyon na yun, hindi na yun mababago ni inuman. Na nakapag-decide na tayo, ano man ang mangyari, hindi na magbabago yun. O di, ang pagsamba mo, pagpupuri mo, bawat minuto, bawat segundo, bawat oras, tanggap ng Panginoon kasi ikaw ay tunay na niyang anak. Tanging ang dalisay na sakripisyo ang maituturing na maluwalhating iglesia o katawan. Sino yung katawan? Hindi naman yan relihiyon at denominasyon. Yan ay walang iba kundi tayo. Pag sinabing nababasa ninyo riyan na may church na sinasabi, hindi yung version ng church age na puro faction ng denominasyon, relihiyon, organisasyon, mga institusyon. Hindi. Pagka nabasa ninyo riyan, ang word na church, yun tayo yun, yung katawan natin yun. Tayo yun, yung pagkatao natin. Ginawa lang church sapagkat hindi lang iisa tayo, tayong lahat. Ang church, body yan eh. Ang ulo, siya is the head of the church which is the body. Colossians 1:16. Ngayon, pag nabasa ninyo yung church dyan, tayo yun. Hindi yun ang building, hindi ang organisasyon. Tayong mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos. Yan ang sabi ng Efeso 5:27. Basahin natin. O Pastor, sa Efeso 5, versikulo 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Tingnan mo, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay. Ngayon, yun namang iglesia ni Kristo dito na kinuha yung pangalan ng ating dakilang Ama, hindi naman iglesia ni Kristo yan. Iglesia ng tao. Kasi sa kanilang paniniwala, tao lang si Kristo. Kaya kailangan palitan yan. Iglesia ng tao lamang. Kayon, ang kanilang interpretasyon, sila ito, na maiharap daw sa kanyang sariling maluwalhati, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay. Yung building nila, ang ibig sabihin ng iglesia, kaya pinapaganda nilang mabuti,
Talagang pinipinturahan yan, pinagaganda, sapagkat yun daw ang iglesia. Tinan mo ang kabulukan ng kanilang interpretasyong ito. Oh, yun ba ang dadalhin ng Ama sa langit, titipunin yung mga simbahang pinagagawa nila? Sinabi lang yun ang iglesia. Ang iglesia riyan, ang taong titirahan ng Diyos. Oh, tao, hindi building. Tao ang dapat ayusin. O tingnan mo naman yung taong nananamba sa kanila, mga antikristo, sapagkat naniniwalang si Kristo tao lamang. Pagkatapos, mga marurumi pa, sapagkat dinodumihan ang templo ng Diyos na walang iba kundi yung katawan nila. O, ang break nila, imbes na magkape, magsigarilyo. O, yun ba ang interpretasyong tunay? Hindi, mga kapatid. Tayo ang iglesyang tunay. Tayong mga naghandog ng ating sarili na pinakahaing buhay, na nagsisi at hindi nagagawa ng ating kalooban. Wala nang karumihan sa atin. Ang karumihan kasi sa harap ng Diyos, yung gagawa ka ng sarili mong gusto. Ang kabanalan, yung gagawin mo ang kagustuhan niya. Yan, tayo na yun. Walang dungis, walang kulubot sa kanyang harapan. So ang pagsamba ay isang sakripisyo at ang mga tao ay ang mga haing buhay. Kapag nakapokus na tayo sa kalooban ng Ama, nagiging katanggap-tanggap ang ating mga pagsamba sa Kanya. Kaya yung hain ngayon, tayo. Hindi na tayo naghahain ng kung ano-ano paman. O paano mong ihahain ang sarili mo na isang haing buhay, isang sacrifice na buhay? Maghandog ka ng sarili mo sa pagsisisi. Maging anak ka ng Diyos. Mag-decide kang maging anak ng Diyos. Isuko mo na yung pagiging Diyos mo. Siya nang tatanghalin mong Diyos. Hindi na yung gusto mong matutupad, ang sa Kanya ng gusto ang matutupad. Mababasa natin yan sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1. Ganito naman ang sinasabi, pakinggan natin. Opo, Pastor, sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Mga kapatid, ipinamamanhin ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay. Iharap ang ating mga katawan bilang haing buhay. Banal na kaaya-aya sa Diyos, katanggap-tanggap ang ibig sabihin, na siya ninyong karapatang pagsamba. Karampatang pagsamba. Ang ating ihain, ang ating mga katawan bilang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos. Katanggap-tanggap, banal, sumusunod. Nakapangako ng itong katawang ito, Ama, ang susundin, ikaw lang. Itong utak na ito, Ama, ang susundin, ikaw lang. Ang pusong ito, Ama, ang mamahalin, ikaw lang. Higit pa sa lahat ng bagay. Yan ang tunay na katawang haing buhay na katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Ito yung karampatang pagsamba natin, mga kapatid. Sa unang Pedro 2:5, kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoting banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kita na ninyo dito, tayo yung batong buhay, natatayong bahay ukol sa Espiritu. Sino ito? Yung building? Hindi, mga kapatid. Natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Tatahanan ba ng Diyos ang hollow block, semento, bakal, pintura? Hindi niya matatahanan yun kahit gaano kaganda. Maganda sa mata ng tao. Sa mata ng Diyos, maganda ba yun? Huwag mo nang pabugan ng Diyos sa ginawa mo sa mga kamay mo. Tayo yun dapat. Dapat malinis tayo, maganda tayo, kapuri-puri tayo. Talagang pwede niya tayong tahanan. Paano niya tayong mapapanahanan? Kung tayo ay kanyang aangkining kanya. Paano yun? Pagka ikaw ay sumukot, sinabi mong, hindi ng kalooban ko ang susundin ko, Ama. Buong buo, iyo lamang ang aking susundin. Walang iba kundi ikaw lamang. Magiging loyal ako sa iyo, magiging matapat ako sa iyo,
anumang pagsubok, anumang kapigatian, anumang parusa, anumang dadanasin ko ng dahil sa iyo, ako ay mananatiling tapat lamang na susunod sa iyong kalooban. Yan ang tunay na haing pagsambang katanggap-tanggap sa harap ng ating dakilang Ama. Huling tanong po, Pastor, may kingdom standard po ba ang mga awiting papuri, Pastor? Well, ang mga paraan ng pagpapayag ng pagsamba, yung expressions of worship, kumanta at manalangin na mayroong espiritu at pag-iisip. No? Samahan natin yung naririnig natin, nararamdaman natin, iniaalay natin para sa Kanya. Ang unang Korinto 14:15, ito naman ang ating mababasa dito. O Pastor, sa unang Korinto 14, versikulo 15. Ano nga ito? Mananalangin ako sa Espiritu, at mananalangin din naman ako sa pag-iisip. Aawit ako sa Espiritu, at aawit din naman ako sa pag-iisip. Hindi tayo nandoon na parang robot, no? Pinag-iisipan natin to, yung ating awit, naawit natin mula sa puso, iniisip natin kung anong meaning nito. Kaya pag tayo nagsasambat, pumupuri ang mga singers dyan, sa panahon ng TWP, sa panahon ng mga pagsamba natin sa KLC, samahan natin ng puso, ng isip. Nandoon tayo, wala tayo doon sa labas. Katawan ninyo nasa loob, ang isip at puso ninyo nasa labas. Dapat kasama natin. Nuunawa natin, kaya tumutuloy yung luha natin. Ganito yung nakikita sa kingdom worship, di ba? At ito yung kalugod-lugod sa harap ng ating Ama. Mga usapan at awitin ang mga salmo at mga kantang espiritual. Tulad ng sinabi ng Efesos 5:19, na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na nangaawitan at nangagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Malugod na tinatanggap ng Panginoon ang mga gatong pagpupuri. Kaya maraming nakakapagsabi na walang katulad daw ang kingdom worship. Bakit? Kasi nararamdaman ang presensya ng ating dakilang Ama kahit na yung hindi mananampalatayang nanonood lang sa TV ay katagalan na napapansin nilang nararamdaman din nila ang presensya ng ating makapangyarihang Ama. Kasama natin ang puso at isip, pati na yung ating katawan. Haing buhay na yan eh. So, yung katawan mo, may kamay yan. Anong gagawin mo? Salmo 134:2. Ito naman ang sinasabi. O Pastor, sa Salmo 134, versikulo 2. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuaryo at purihin ninyo ang Panginoon. Ang pagtataas ng kamay ay isang pagpupurit pagsambayan. Itaas ninyo ang inyong mga kamay sa dakong santuaryo at purihin ninyo ang Panginoon. Ang unang Timoteo 2:8, ibig ko ngang ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang mga kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. Iunat ang kamay, itaas ang kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. So, bago tayo mag-worship, dapat kung may kagalit kayo o meron kayong kinatisuran o meron kayong alitan, magkasundo muna kayo bago ninyo itaas, iunat ang mga kamay ninyo. Sapagkat hindi malulugod ang Ama kung tayo ay may kim-kim na galit habang tayo ay nagnanalangin at nakaunat ang ating mga kamay. Tapos sinabi niyang ipalakpak ang kamay at sumigaw ng may katagumpayan. Salmo, Kapitulo 47:1-3. Mga awit 47:1-3. Basahin natin. O Pastor, sa mga awit 47:1-3. O ipakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat ng mga bayan. Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Sapagkat ang Panginoong kataas-taasan ay kakilakilabot. Siya'y dakilang hari sa buong lupa. Kanyang pasusukuin ang mga bayan sa ilalim natin at ang mga bansa sa ilalim ng ating mga paa. Biro mo ang sinabi niya dito, o ipakpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat na mga bayan. Yung pagpapalakpak ng ating kamay, pagpupuri yun. Magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Yung paghiyaw, yung pagsisigaw natin
hiyaw yun ng katagumpayan. Yung tinatawag natin sa kingdom language na victory shout, mga kapatid. Nakasulat yan sa Salmo Kapitulo 47, 1 hanggang 3. Sapagkat ang Panginoong kataas-taasan ay kakilakilabot. Siya'y dakilang hari sa buong lupa. Kanyang pasusukuin ang mga bayan sa ilalim natin at ang mga bansa sa ilalim ng ating mga paa. Yan, pangako niya sa mga tunay na anak niyang marunong magsamba sa Kanya na galing sa kanilang espiritu at galing sa kanilang pag-iisip, puso, katawan, lahat, nakaalay, kamay, lahat, mga kapatid. Nagsasamba sa espiritu at katotohanan, tunay na mga anak, nakaunat ang mga kamay, nakataas ang mga kamay, sa mga dalangin, sa mga pagsamba, silang lahat ay pinupuri ang Ama, katanggap ito sa Kanya. At pagpupuri natin sa pagbibigay ng handog sa Ama. Malakas tayo sa kingdom nation pagdating sa giving, lalo na sa sacrificial giving. Mababasa natin sa Awit 96, 8 hanggang 9. Ganito naman ang ating mababasa. O Pastor, sa Awit 96, 8 hanggang 9. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatiang ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y magdala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga looban. O sambay ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayo sa harap niya, buong lupa. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatiang ukol sa kanyang pangalan. Kayo'y magdala ng handog at magsipasok kayo sa kanyang mga looban. So, itong pagbibigay ng handog, tulad ng tithes and offering, sacrificial offering, kung ano pa mang offering ating maihahandog, ito'y kaaya-aya sa kanya, katanggap-tanggap, sapagkat isa ito sa mga pagpupurit, pagsamba na kanyang tinatanggap. So, tayo naman sa Kingdom Nation, naturuan na sa mga bagay na ito. Ang ating paghahandog, pagbibigay, napakarami nga. Kung minsan, mga kapatid, ang iba nagtataka kung bakit wala daw nagrereklamo sa bawat isa sa ating. Kung minsan, 7, 8 na giving ang isang linggo ng pagbibigay. Hanggang sa tayo lumabas, wala nang naibigay na natin lahat. Naniniwala tayo na sa paggawa nito, ang Ama'y nalulugod sapagkat sinasacrifice natin ang lahat ng nasa sa atin para sa kanyang kaluwalhatian. Dahil dito, pinagpapala naman ng Ama ang bansang kaharian. Lalo na yung mga tunay na mga anak ng Diyos na naghahandog sa Kanya ng kanilang mga alay. Yung sacrificial na talagang bula sa puso natin, na iniisip nating una-una ang Kanyang kaharian. Kaya, sinabi niyang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Ibig sabihin nun, hanapin muna ang Kanyang kaharian. Bawat pagpapalang ating tatanggapin, ang iniisip nating unang-una kung ano ikabubuti ng kaharian. Yun ang ibig sabihin ng seek ye first the kingdom. Hanapin muna kung ano ay kabubuti ng kaharian. May pagpapala kang dumating ngayon. Kung wala ka pa sa kaharian, ang unang isipin mo kung ano ikabubuti mo. Ikabubuti ng bahay mo, ikabubuti ng mga kaibigan o mga relatives mo. Ngayon, ang iniisip mo kung ano ay kabubuti ng kaharian. Noon, pag magsweldo tayo, ang iniisip natin kagad, ang ikabubuti ng ating pamilya sa Pilipinas. Ikabubuti ng ating pamilya kung saan sila. Agad-agad, sinasacrifice natin, nagpapadala tayo ng pera sa kanilang ikabubuti. Ngayong kingdom citizen na tayo, pinagpala tayo, ang huta nating inahanap, ang kabutihan ng kingdom. Ano ay kabubuti ng kingdom? Anong maialay ko para ikabubuti ng kaharian ng Diyos? Yun ang tamang paghahandog. Nakatanggap-tanggap sa kanyang dakilang harapan. Pagkatapos, sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Ano yung kagandahan ng kabanalan? Yung walang dudang mga pagsusunod. Nakaalay 100%. Puso, isip, katawan, mga alay, nakahanda na tayo.
sa bawat panahon na tayo magtitipon, handang-handa na tayo sa lahat ng mga bagay na ito. Pati kung may mga anak tayo at pamilya, kasama na natin sa mga pag-aalay at paghandog na yan. Kalugod-lugod sa amang makapangyarihan ang ganitong uri ng pagpupuri. Oh. So, itong kingdom standard na tinatawag, biblical ito lahat. Itong lahat ay katuparan ng buhay ng anak sa both Old and New Testament. Sapagkat ang anak ang siyang fulfillment ng both Old and New Testament. Kaya ito'y mariin kong sinasabi sapagkat hindi tayo katulad ng mga patay na nagsasamba na pumasok sa bahay-sambahan parang hindi alam kung ano ang nangyayari at hindi alam kung ano ang ginagawa, nandoon lamang sila sapagkat sa kanilang isip, sapat na yon upang sila ay mapalapit sa Diyos o maligtas o mahugasan ng kanilang mga kasalanan. Denominational at religious na pag-iisip yon. Utak relihiyon yon, mga kapatid. Yun ang kapag paimbabawan ng taong ayaw na ayaw ng Diyos. So ngayon, sa ating pagsisimba, pagsamba natin, makikita natin na natutupad ang banal na kasulatan na ang kanyang hinahanap na tunay na magsamba sa Kanya ay yung magsasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ito na yung buong pag-aaral natin sa Espiritu at katotohanan. Espiritu ng pagsusunod, katotohanan ng ikaw ay anak ng Diyos, nagsisi, ang puso mo matuwid na, hindi na magbabago sa pagsusunod sa Kanya, anuman ang daanan mo, apoy man, kapagsubukan, pag-uusig, kapigatian, o kung ano pa mang kahirapan, ang puso mo ay wala ng pagbabagong susunod sa Kanyang dakilang kalooban. Dito, nagtatapos tayo sa araling ito bilang mana ng kapayagan at inaasahan kong ito'y nakapagpalalim na lalo sa inyong mga pagsamba, na inyong mga paglakad, at lalong-lalo na sa inyong karunungan, kaalaman at pangunawa sa Kanyang dakilang kalooban. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, mga kapatid, ng mga mana ng kapayagang ito, ang pagpapala ng dakilang Ama ay mapa sa ating lahat. Amen.